Tayo po muli itutunghay ng ating pagbasa. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, mga talatang 20 hanggang 26. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Parisiyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, pakipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin po ninyo sa ating pagbasa na mayroon pong binabanggit si Jesus sa kanyang mga alagad na itinuturo, maaring ipinapaiwas na din bilang babala sa kanila sapagkat hindi sila makakapasok sa buhay na walang hanggan o sa kaharian ng Diyos. Alin yun? Yung pagsunod ng mga Parisiyo. Kung ang pagsunod ninyo sa Diyos ay katulad ng Parisiyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Anong meron ba sa pagsunod ng mga Parisiyo? Alam natin na ang mga Parisiyo ay yung turing nila sa kanilang sarili matuwid. Sila yung mga tagapagpatupad, tagapagsagawa ng kanyang mga aral, sumusunod sa mga tuntunin ng mga batas ni Moises. Ang problema sa kanila, magagaling silang magturo, magagaling silang mangaral, magagaling silang magsabi. Ang problema, hindi nila isinasagawa ang kanilang mga itinuturo. Mahusay lang sila sa mga pagtalumpati, sa pangangaral, sa pagtuturo. Pero pagdating sa pakikipagkapwa, sa pakikisalamuha, malayo sila sa kanilang mga itinuturo at iniaaral. Ayaw nga nilang tanggapin sa mga sinagoga ang mga makasalanan, ang mga publikano, ang mga maniningil ng buwis, ang mga ngalonya. Pero kay Jesus bukas ang lahat. Pero sa kanila, pag marumi, pag nagkasala, outcast sa kanila. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa kanila, ayaw nyo na nga pumasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. Inahadlangan pa ninyo ang mga ibig pumasok. Kayo, sabi niya, mga mapagpaimbabaw kayo. Imbis na dalihin nyo sa pagliligtas at sa kaligtasan ng tao, lalo silang sumasama kaysa sa dati. So may mga nare-recruit sila, may mga naaakay sila, kaya lang nagiging mas masahol pa, mas masama pa sa kanila, mas masama pa sa dati yung mga taong naakay nila. So puntahan po natin ang atin pong pinakasusing salita sa atin pong pagbasa. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot na yan. Ano po ang sabi sa atin pong pinakasusing salita? Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang alin? Ang aking tuntunin, sabi ng Panginoon. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Talaga naman wala naman tayong maikokontra, mailalaban sa mga alituntunin, mga batas ng ating Panginoon. Ang problema lang talaga doon sa mga taong makikinig, o ang problema lang talaga ay doon sa mga taong nagtuturo at nagbabasa. Ang problema, hindi sila nagsasagawa, binabaluktot pa. May mga panahon at pagkakataon pa nga, iniiba nila yung aral ng tao sa aral ng Diyos Yung tradisyon ng tao, ginagawang turo ng Diyos. Yun namang turo ng Diyos, ginagawang tradisyon ng tao. Diba? Ang pamantayan ng Diyos sa pagiging karapat-dapat sa Kanya ay ang kadalisayan ng puso.
Yan. Kaya nga sinasabi ng ating pagbasa, sinasabi ni Jesus na kung ang pagsunod ng kanyang mga alagad ay tulad ng mga Pariseo, nasa nguso lang pero wala sa puso. Dapat ang pagsunod natin, pagkatapos nating ituro, iaral, pagkatapos nating malaman, pagkatapos nating mabasa, nagsasagawa at nagsasabuhay tayo. Bakit? Yun ang udyok ng puso umabot sa kapwa, tumulong sa kapwa. Mataas ang pamantayang ito ng Diyos, higit itong mataas sa pamantayan ng tao. Alin yung mataas na pamantayan ng Diyos? Ang kadalisayan ng puso. Kung ang ating pagsunod ay dalisay sa ating puso, ito na yung nasunod nating pamantayan ng ating Panginoon. Ang tao ay maaari lamang humusga batay sa panlabas na nakikita. Ngunit iba ang Diyos, sinusuri niya ang ating kalooban at nilalayon niyang maging dalisay ito bago tayo humarap sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, malinis, bukal, dalisay, malinis, pure. Kung hindi natin kayang abutin ang kamay at makipag-ayo sa kapwang kasing dumi natin, ano yon? Ang atin palang kapwa ay kasing dumi lang natin, kaya wala tayong pwede pagmalaki na hindi natin sila abutin, na hindi natin sila tulungan, hindi natin sila damayan, hindi natin sila tingnan, kasi parehas lang pala tayo. Kung hindi natin kayang abutin ng kamay at makipag-ayos sa kapwang kasing dumi natin, paano natin maaapuhap ang palad ng Diyos na sakdal ang linis? Ang Diyos ay pilit tayong inaabot. Marapat na tumugon tayo sa kanyang panawagang dalisayin ang ating mga puso. Tama yun. Isabuhay natin ang pagpapanibago ng puso sa pamamagitan ng higit na pag-unawa at pagyakap sa mga taong nagkasala sa atin. Ano po yun? Ano ang sabi? Ulitin natin. Isabuhay natin ang pagpapanibago ng puso sa pamamagitan ng higit na pag-unawa at pagyakap sa mga taong nagkasala sa atin. So dahil dalisay ang puso ng isang tao, kaya niyang unawain, kaya niyang yakapin, kaya niyang tanggapin ang kanyang kapwa. Bakit? Ito yung simbolo, ito yung pruweba ng kadalisayan ng puso ng isang tao para maabot niya ang palad ng Diyos. Kung ang palad nga ng ating kapwa, hindi natin maabot palad pa kaya ng Diyos, samantalang minsan, ang mga mahihirap, ang mga taong aba, ang mga taong alila, minsan sila yung pinaglalarawan ng ating Diyos, di ba? Tambalan natin ito ng paghingi ng tawad sa mga nagawaan natin ng kasalanan. Ano raw yun? Tambalan. Pag sinabing tambalan, samahan, lakipan, tambalan natin ito ng paghingi ng tawad sa mga nagawaan natin ng kasalanan. Pagpalain tayo palagi ng ating Diyos. Ang akin lang malaging masasabi, hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye!